اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأداء فيه، والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلى هذه السورة نقفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل قول والعمل. Actually, itong binanggit natin na ito, mga kapatid sa pananampalataya, ito ay nasa aklat ni Sheikhul Uthaymin rahimahullah ta'ala, na si Sheikhul Uthaymin rahimahullah ta'ala, isa siya sa mga kibarul ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, na sinabi niya sa aklat na ito na i'lam rahimakallah, na pakaalamin mo na ikaw ay kinaawaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yajibu alayna ta'allamu 4 masail, na ginawang obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aralan itong 4 masail o yung 4 na talakayin. Ang una ay ma'rifatullah, ang ilm. Al-ula al-ilm, kaalaman. At ang kaalaman na ito, mga kapatid sa pananampalataya, mga pangunahing kaalaman na dapat nating malaman, unang-una ay ang ma'rifatullah, ang pagkakaroon natin ng kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat hindi sapat na kapag tinanong ka kung sino ang iyong Panginoon, ay sasabihin mo lang ang Allah. Pero hindi mo naman kilala kung sino ang Allah. Kaya kinakailangan, mga kapatid, katulad ng binanggit sa aklat na ito, ay magkakaroon tayo ng kaalaman. Ma'rifatullah, kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagmamayari ng mga magagandang pangalan. Kaya dito natin siya tawagin sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaraming pangalan. Isa na rito ay ang Ar-Razzaq. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagbibiyaya, siya ang nagbibigay panustos sa lahat ng kanyang mga nilikha. Muslim man yan o hindi Muslim, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng kanilang pangangailangan. Bagamat sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sila sa iba't ibang Diyos, at sa paniniwala nila na ito ang nagbibigay sa kanila ng biyaya, hindi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pa rin ang nagbibigay ng biyaya sa mga tao, sa kanyang mga nilalang. Muslim man o hindi, at ganoon din sa lahat ng kanyang nilikha, mga hayop, na kung tutusin, mga kapatid sa pananampalataya, hindi lahat ng hayop inaalagaan ng tao. Ang marami sa kanila, katulad halimbawa ng mga hayop sa karagatan, walang nagpapakain sa kanila. Sino ang nagtutusto? Sino ang nagbibigay ng biyaya dito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Ar-Razzaq ay isa lamang sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na dapat nating malaman patungkol sa Kanya. Ganito dapat natin kilalanin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lamang alam natin na Allah ang Panginoon natin, hindi. Dapat palalimin pa natin ang pagkakaroon natin ng kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa sa kanyang pangalan ay ang Al-Basir.
ang nakamamasid, ang nakakakita ng lahat. Subhanallah, wala nang pwedeng magtaglay ng ganitong katangian maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari na tayo, mga tao, nakikita natin kung ano yung nagaganap sa ating harapan o di kaya sa ating kapitbahay. Pero hanggang dun lang ang ating paningin. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang al-basir, ang nakakakita ng lahat, wala tayong maitatago sa Kanya. Lahat-lahat nakikita niya. Kahit tayo ay nasa madilim pa na lugar. Kung ano man yung ginagawa natin dyan, mabuti man o masama, yan ay nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagahatol sa araw ng paghukom. Isa ito sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, na dapat nating alamin din. At ang pagkakaroon ng kaalaman, na malalim na kaalaman, patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa rin ito sa magiging dahilan para yung takwa, yung takot mo sa Kanya, ay manaig. At mahihirapan ka o kaya magdadalawang isip ka na gagawa ng mga paglabag sa Kanya. Bakit? Dahil kilala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo na darating ang araw ng paghukom na siya ang maghahatol sa iyo. Alam mo na darating ang araw na iyon na siya ang magbibigay ng parusa at magbibigay ng biyaya doon sa kabilang buhay. Subhanallah, kaya mga kapatid sa pananampalataya, ini-encourage natin ang lahat na tayo ay magpalalim ng kaalaman patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng sinasabi natin kanina, hindi sapat na pag tinanong ka dahil Muslim ka na, sino ang Panginoon mo? Allah. Hindi nagtatapos doon. Kinakailangan na pag-aralan natin ang patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ma'rifatun nabiyyi, ang pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa kanyang nabi, sa kanyang propeta, sa kanyang sugo. Alam natin na sa pananampalatayang Islam na naiulat sa hadith na meron 124,000 na propeta at nabi, mga mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinadala dito sa lupa. Ang ilan sa kanila nabanggit sa Quran, ang ilan naman ay hindi na. Pero 124,000. No? At kabilang dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatun nabiyyi, ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa kanyang propeta, lalo na kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pwede at hindi nararapat sa isang Muslim pag tinanong ka sino bang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay wala kang maisagot. Anong pamilya ba siya galing? Kailan siya naging propeta? Anong edad nung naging propeta siya? Subhanallah, nakakahiya ito mga kapatid sa Islam. Kung patungkol sa bagay na ito, patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa kanyang propeta, na kung tatanungin tayo, lalo na ng mga di mananampalataya, o kaya ng mga hindi Muslim, na wala tayong maisagot. Pero sa maraming bagay, marami tayong alam. Kabisado natin kung sino yung mga tauhan sa isang palabas. Kabisado natin kung sino yung mga player sa isang basketball game o anumang laro yan. Pero pag tinanong tayo patungkol sa ating pananampalataya, patungkol sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay wala tayong maisagot. Pangatlo mga kapatid sa pananampalataya, ma'rifatud dinil Islam biladillah, ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa relihiyong Islam. Ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa relihiyon mo bilang Muslim, nang merong sapat na dalil, basira, mga katibayan. At dapat bilang isang Muslim, ikaw ay maging proud na Muslim. Ikaw ay maging proud na Islam ang iyong relihiyon. Bakit? Dahil sa dinami-rami ng relihiyon dito sa mundo na naglipa na, tanging ang Islam lamang ang kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang katibayan natin doon? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam. Katotohanan na
Ang Islam lamang ang tunay na relihiyon sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero nakakalungkot isipin at makita na karamihan o marami sa mga kapatiran ang bumibitiw sa pananampalatayang Islam. Bakit? Dahil sa kawalan ng kaalaman patungkol sa relihiyon mismo, relihiyong Islam. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalataya, hinikayat natin ang lahat na tayo ay magsaliksik ng kaalaman. At ito ay obligado sa atin. Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dinil Islam biladillah. Asani al-amalu bih. Pagkatapos natin itong mapag-aralan, itong mga nabanggit natin, ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagkakaroon mo ng kaalaman sa kanyang propeta, ang pagkakaroon mo ng kaalaman patungkol sa relihiyon na ito, ay al-amalu bih. Ito ay isa buhay mo. At isa ito sa pinakamahirap gawin. Subhanallah, maraming bumabagsak dito mga kapatid sa pananampalataya. Lalong-lalo na kung hindi natin napag-aralan ito. Ang pagsasabuhay ng Islam. Kaalaman mga kapatid sa pananampalataya, isa sa paraan para maisabuhay natin ang Islam. At kitang-kita natin sa mga Muslim na community, subhanallah, napakarami natin pagkukulang patungkol sa pagsasagawa kung ano yung ating natutunan dito sa relihiyon na ito. Kulang na kulang mga kapatid sa pananampalataya. Kaya makakakita ka ng mga Muslim na hindi na nagsasala. Makakakita ka ng mga Muslim na tuwing Biyernes na lang magsala. Nakakakita ka ng mga kababaihan na halos hindi na mag-hijab. Bakit? Dahil sa kawalan ng kaalaman. So mahihirapan talaga tayo mga kapatid sa pananampalataya na maisabuhay ang Islam. Subhanallah, iilan na lang ang mga gumagawa nito. Halimbawa ang pagtutundong o yung paghihijab. Iilan na lang. Sila na lang ba yung mga totoong Muslim? Tama, hindi nakikita sa pananamit lamang ang pagiging tunay na Muslim. Pero ang pagsusuot ng hijab ay isa yan sa paraan na makilala ka bilang Muslim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, inshallah sikapin natin na maisabuhay ang pananampalatayang Islam matapos natin na ito ay malaman. Pangatlo, ad-dawatu ilay, ang pagbabahagi nito sa ibang mga tao. Matapos mong malaman ang kagandahan ng Islam, matapos mong malaman na ito ang totoong relihiyon, ito ay obligasyon mo rin, no, na ipaliwanag sa mga tao. At least man lang kung meron tayong makita na hindi Muslim, at lalo na nagtanong sa iyo, ay nararapat na ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang meron sa Islam. At isa na rin ito sa paraan para mabawasan ang kanilang agam-agam sa pananampalatayang Islam. Dahil alam natin na para sa di mananampalataya o para sa mga hindi Muslim, napakaraming pagkakaiba para sa kanila kung ano ba ang meron sa Islam. At isa din ito sa kakulangan natin na hindi natin pinapaliwanag sa kanilang Islam. Kung bakit ang mga kababaihan nag-hijab, bakit ang mga kalalakihan nagpapahaba ng balbas, bakit ang mga Muslim pumupunta pa rin sa Makkah para sagawa ng ritual, ano ba ang Kaaba, marami. Kung ikaw may pagkakataon na may paliwanag ito sa mga hindi Muslim, mas maganda mga kapatid. At baka sa pamamagitan mo ay merong magabayan sa pananampalatayang Islam. Pang-apat, as-sabru ala al-adabihi, at ang pagtitiis mo. Ang pagtitiis mo mga kapatid sa pananampalataya nang dahil sa ikaw ay naging Muslim. Kapag ito na nga sinasabi natin kanina,
na kapag Muslim, nalaman nilang Muslim, ito ang katotohanan, medyo ilag sila. Medyo dumidistansya sila. Bakit? Dahil mas naunang naitatak sa kanilang isipan yung mga bagay, no, na sinasabi sa kanila ng mga kaaway ng Islam. Isang-isa na rito yung multimedia. Hindi nila pinapakita ang totoong aral sa Islam. Kung gaano ba kapayapa ang mga Muslim. Kaya itong huli na ito, yung pagtitiis. Lahat, maaari natin marinig sa kanila na ang Muslim terorista, namumugot ng ulo, marami mag-asawa. Siguro kaya hindi kayo kumakain ng baboy dahil yung baboy yung sinasamba nyo, at iba't iba pa ang mga masasakit na salita na pwede nating marinig sa kanila. Kaya, ang pagtitiis, mga kapatid sa pananampalataya, sa binanggit sa aklat na ito ni Sheikhul Uthaymin rahimahullah ta'ala, isa ito sa dapat natin gawin, ang magtiis. Mga kapatid sa pananampalataya, naway sa maikling oras ay nakapagbigay tayo ng maikling kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. At inshallah, kung ano man ang ating narinig, huwag natin itong baliwalain, sapagkat ito ay makakatulong sa atin dito sa mundo at sa kabilang buhay. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.